Atin po munang i-define ang credibility. Pag sinabi ho natin credibility, ito yung pagiging trustworthiness o yung pagiging reliable. Halimbawa, meron ka sa mga research, ang tatanungin ng inyong mga teacher diyan, sa mo kinuha yung related literature, tatanungin, yan ba ay reliable? Yan ba ay katiwa-tiwala? O yan ba ay credible? Diba sa mga nagre-research, lagi nating pumipili, hindi tayo basta-basta nagko-quote ng mga sinabi ng tao na yung kanya naman sinabi, hindi naman tunay. So, kailangan nating maunawaan na ang salitang credible ay katumbas niyan ang salitang katiwa-tiwala. Kaya nga, titingnan natin gaano katiwa-tiwala ang Biblia, ang mga salita sa Biblia. Sabi nga sa pag-aaral, sola scriptura, ito'y tumutukoy na itong Word of God, itong Bible ay Word of God. Scripture alone. Ito lamang talaga ang nag-iisa nating foundation ng ating pananampalataya. Tota Scriptura, yung every word of God, every word in the Bible ay salita ng Panginoong Diyos. So yung word na the ay salita din ng ating Panginoong Diyos. So wala dapat tayong alisin dito at dapat natin itong pinaniniwala. At ngayon gabi, ating pag-aaralan, bakit nga ba katiwa-tiwala? Ano ang ating mga basehan? Ano ang ating mga patunay? Para masabi natin na yung Bible na hawak natin ay salita nga ba talaga ng ating Panginoong Diyos. Lagi ko nga nauulit sa mga natuturoan namin sa Bible study. Kung kayo mananampalataya na lamang din, magkaroon kayo ng basihan ng inyong pananampalataya. At nire-recommend at ini-encourage talaga ng bawat isa, ng mga ngaral, na ang Bible talaga ibasahin. Mahirap manampalataya na walang basihan, di ba? Bagaman ng pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero merong basihan ng binigay ang Panginoon Diyos. Ano yun? Yung Kanya salita. Kaya nga atin titingnan, yung mga magpapatibay, gaano katiwa-tiwala itong Biblia. Tingnan po natin, last year ito yung natalakay natin, pero I want to recall itong mga bagay na ito, yung scientific evidences. Sabi diyan, earth hangs on space. Sabi ni Job, chapter 26, verse 7. Ito yung na-discover until 1650. Pero sinabi ito ng Bible, 1500 pa. Time pa ni Job. Itong earth daw ay nakalutang mo na. Ito, tingnan niya sabi ni Job. Hangeth the earth upon nothing. Malinaw po sa Bible. Nakalutang sa kawalan ang ating planetang earth. Another thing po, circle of the earth and the expanding universe. Sa science po, ang ating universe, di ba, first heaven, second heaven, and second heaven natin universe, itong universe natin ay continually expanding. So, yearly, daily, every minute, nag-expand yan sa paningin ng tao. Pero sabi ng Bible, may foundation na yan. At alam nyo ba, na itong earth natin, madaming theory, flat earth. Flat daw ang ating earth. Sabi sa mga hunter-hunter, kung kayo nanonood noon dati, ang earth ay flat. Pero alam niyo ba na ang earth natin, sabi ng Biblia, ay hindi flat. Ito ay circle. Circle of the earth and the expanding universe. So two things ang tinutukoy diyan. Ang mundo natin ay, to be exact, oblique spheroid o circle. Pero ang tama, oblique spheroid. At yung universe na kanilalagyan niyan ay continually expanding. Tama ang sabi ng Isaiah 40:22. Circle of the earth stretcheth out the heavens as a curtain that spreadeth them out. Parang naggagano ng kortina. Kaya malinaw yan. Tingnan pa natin, invisible structures, o yung tinatawag nating atom. Only in recent years, science says everything is composed of nothing. We cannot see, simply to say, atom. Ang atom hindi natin makikita ng ating naked eye. Pero ang sabi ng Hebreo chapter 11 verse 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. So ginawa itong mundong ito sa mga bagay na hindi natin makikita. Yung naked eye natin, hindi natin makikita ang atom. Kaya yan ay nilikha ng Panginoon Diyos at sinabi ng Biblia, pero recent years lamang na-discover ng science natin. Another thing po, male circumcision on 8 days old. Nakalagay dyan sa Genesis chapter 17 verse 12, alam naman natin kung paano tinulian ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak. Ito ay ika-8 araw, simula ng 8 days hindi 8 years old. Ako tinulian, 8 years old ako, grade 2. Pero ito, iba to, 8 days. Kaya tingnan nyo, he that is 8 days old shall be circumcised. Sabi ng Biblia,
Pero ano ba ang makikita natin dito? Paano ito binigyan diin ng signs? Ang sabi dito, instructed to circumcise on the 8 days old. Medical science discovered that this is the day when our immune system is at peak. Kung saan yung araw pa lang yun, yung pinakamalakas ang ating immune system sa mga lalaki. Kaya nga, ito hindi man to para sa babae, yung circumcision, ito para sa lalaki. Pero sabi ng Galatians 2:3, maging si Tito, hindi na pilit magpatuli. Kaya walang problema yun, hintil tayo. Pero nakakahiyang bagay yun. Huwag niyong gagawin yan. Another thing po, archaeological evidences. Ito, binawasa ko po ito para ating matalakay yung iba nating inihanda. Pilate inscription. Nakalagay dyan, stone or Pilate inscription stone is a carved limestone bearing the name of Pontius Pilate, the Roman prefect of Judean province during 26 to 36 era CE. It was discovered at the archaeological site of Caesarea Maritima in 1961. Kailan ba nag-exist si Poncio Pilato? AD 30 to 33, nandun na si Pontius Pilate, di ba? Siya nga nagpahirap kay Jesus Pero kailan niya nakita ng mga tao? 1961. Another thing, crucified man at Givat Hamivtar. The crucified man at the Givat Hamivtar is the remains of Jehohanan ben Hagalkol, a man who was crucified between AD 7 and 66. His remains were discovered in 1968 in a tomb in the North Jerusalem suburb of Givat Hamivtar. Ito yung tumutukoy naman sa, di ba, si Jesus Christ, napako, sa gitna, meron dalawa. Yung remains diyan, kung makikita natin sa ating screen, tingnan nyo yung picture ha. Ito, kaya ako medyo mabilis kasi meron akong kopya. Daig ko kayo. Ito yung pako, tapos ito yung remains ng tao. Diba, dito? May naiwan na laman. Naiwan dyan yung mga kahoy, kung ano man yan. Ito yung nakita nung 1968. Pero kailan ba yan? Matagal ng panahon si Jesus Christ ay nandyan na. Practice ng mga Romano na pahirapan ng mga magnanakaw kung anumang kasalanan yan na ipako sa kahoy sa krus. Ano po? At another thing, tingnan natin. Yun ay archaeological Pero tingnan natin itong sinasabi sa ating chapter, Matthew chapter 24, sa pinagbasahan natin ang talata. Ang sabi dyan, sa verse 1, makikita natin dito yung temple and Jerusalem, the destruction of Jerusalem, at saka yung templo nito. Ang sabi ng Matthew 24 verse 1, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Tandaan niyo ba yung tagpong yun? Nung sa Olivet Discourse, si Jesus Christ ay tinatanong ng mga alagad, hindi niyo ba nakikita yung mga bagay na yan? Sabi ni Jesus, sabi ni Jesus Christ, verily, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Wala daw may iwan diyan na bato na hindi maitatapon din. O mga gusali, tingnan natin, paano ito nangyari? Ito po, and verse 2, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciple came to him, for to shew him the buildings of the temple. Pinakita yung templo. At ito na, ang sabi ng isang historian, si Josephus ay isang historian. Ang sabi niya, tells us that Titus, the Roman general at first, tried to save the temple. Diba si Emperor Nero, pinasunog niya ang Jerusalem City? Pinasunog niya yan. Kaya nga kung makikita natin yung kanina picture, may apoy. Pinasunog niya yan. Ngayon, sabi General Titus, ganito. Nung una, gusto niyang iligtas itong bayan na ito. At first tried to save the temple, even after it was set on fire. But his efforts were to no avail. Nagtry siya, pero yung effort niya ay hindi daw nag-work. At last, he gave orders that the whole city and temple should be leveled o pantay, except a small portion for garrison. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Walang batong hindi maitatapon diyan. Kaya nga, nung panahon ni General Titus, ang sabi niya, sige, wasakin na yan lahat, leveled.
Kailan nangyari? AD 70. Kailan sinabi? AD 30 to 33 ni Jesus Christ. Kaya nga, tingnan niyo po ang sabi ni Josephus, "This was so thoroughly done that the historian says nothing was left to make visitors believe it had ever been inhabited." Quotation. Sabi ni Josephus, talagang wala tayong makikita. Ito ba'y tinirhan talaga ng tao? Ganyan binasak ni General Titus kasi ang sabi ng Panginoong Hesus ay ganito, ginamit si Titus para matupad yung hulang yon at ngayon, ang sabi ng historian na ito, hindi niya aakalain na ito'y tinirhan ng tao. Ayan ang nangyari. Another thing, tingnan natin. Rise of false Christ and cults. Ano ba ang konteksto ng Matthew chapter 24? Madaming tinutukoy dito. Patungkol sa mga prophecy. Kasi ang ating text naman ay credibility of the Bible. Pinakita natin diyan how credible ang Bible pagdating sa science, sa archaeology, sa history. Pero pagdating sa mga prophecy, makikita natin sa destruction of Temple in Jerusalem, nangyari. Hula ng Panginoong Hesus, nangyari na yon. So past tense na yan. Ito present to eh. Rise of false Christ and cults. Tingnan natin ang sabi ng Panginoong Hesus. Verse 5, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Di ba? Madami tayo makikilala niyan. Tingnan niyo yung next slide. Kayo na lang bahala magbasa niyan. Napakadami niyan. Ang kinuha ko sa 11:3, nandiyan si Apollos Kibuloy, ang inyong idol. Si Kibuloy ay kasali dito na kine-claim niya na siya daw leader. At alam niyo ba, madami pa ako nakikita na ang sasabi, yung mga Chinese Jesus, American Jesus, Thailand Jesus, Cambodian Jesus, ang daming Jesus na nagpapakilala. I am Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin ang next slide, ito na lang ang nilagay. Thousands of people claiming they are Christ, incarnation of Jesus Christ or being Christ, etc. By the way, etc. yun, sabi ng teacher, etc. Thousands of people claiming they are Christ. Di ba? Ano ba sabi ng Bible? "For many will come in my name and shall deceive many." Madami din silang followers. Kaya nga, kung tayo magmamalay lang talaga, napakalapit na malapit ng rapture. Oo, malapit na po rapture mga kapatid. Tingnan natin, ayun ay rise of false prophets ha. Rise of cults naman natin tingnan. The Big Ten major religions. Ako nag-research, ito ang lumabas. Ito ha, Big Ten lang to. There are approximately 10 major world religions that explicitly deny that Jesus is God. These represent billions of people. So itong 10 big religions ay nire-represent nila yung billions of people. At ano yung kanilang belief? They deny that Jesus is God. Ano ba ang sabi ng Bible? Pag hindi si Kristo ang tinuturo, kulto yan. Tingnan natin. Ano yung mga religion na yun? Islam. Nandiyan yung Sunni, Shia, Ahmadiyya. Judaism. Orthodox man yan, Reform man yan, o conservative, yan ay hindi naniniwala na si Christ ay Diyos. Buddhism. Hinduism. Ito, merong Hinduism dito sa Taisan. May na-witnessan po kami, naniniwala siya sa reincarnation. Na pag siya'y namatay, siya ay magiging another form, kung ano man yan. Siya ay niniwala na ang tao pag namatay, magiging another being kung ano man yun, langaw o insekto. Kaya nga, maging matalino din tayo sa pag-aaral ng Bible po mga kapatid. Kasi sa Taisan, akala natin tayo lang kasi magkakalipon. Pero pagka kayo ay lumakad na ng inyo, may ma-encounter kayong iba-ibang belief. Meron na ditong Muslim, may naniniwala dito sa mga Hindu. Meron na nga ditong atheist, hindi naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Ito pa, Sikhism, Baha'i Faith, Jainism, Shinto, Zoroastrianism, Unitarian, or Universalism, Modern Secular. Hindi ko dyan. Yan po yung top 10 big major religion na nagre-represent ng billions of people. Anong sabi ng Bible? Ano po sabi ng Bible? Madaming madadaya at madaming magra-rise ng mga cults. Ito pa, the non-Trinitarian Christian group. Among Christianity, under the umbrella of Christianity, nandyan yung mga kultong nagtatago sa pangalan ng Christian na dine-deny ang deity ni Jesus Christ. Ilang grupo yon? 30 to 50.
Ang sabi ko, 30 to 50 groups. Tingnan nyo, basahin natin. There are about 30 to 50 major organized denominations that follow the Bible but do not believe Jesus is God, the Son, or part of a Trinity. Tayo, we believe in the doctrine of Trinity. We believe that Jesus is God. We believe that Jesus is equal to the Father and to the Holy Spirit. At yan yung turo ng Bible. Ngayon, among Christianity, meron din dito nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay hindi part ng Trinity. Ano yung mga group na yan? Tingnan natin. Largest examples. Ito yan lang ha. Hindi ko na lahat kasi napakadami. JW. Alam niyo ba, nung last time, classmate ni Henry, ako ay nagpunta sa Taisan, nagpapahinga ko, katapos ko lang mag-BS sa Rusi. Nilapitan ang saksi. Sabi, sa madalit sabi, ganito, ako, winitnessan ako, nagpapanggap ako na hindi ako baptist, kunwari, wala akong alam, nagtatanong-tanong ako, paano po maliligtas? Sundin mo sinasabi ng Bible, pinabasa ka ng Bible. Si Jesus Christ, pag napala pa Jesus Christ, maliligtas na ako. Bibigyan ka ng chance. So si Jesus Christ ay hindi sapat. Ito pa ang sabi niya, pinakita sa anyo 144,000, sa langit 144,000 lang pupunta. Gusto mo bang makasama doon? Ay hindi po, ayoko po. Ayoko po makasama sa 144,000. Ayun sabi nila, 144,000 lang daw ang nasa langit. Eh, naku po, mag-iingat kayo sa mga mababait na yan. Mababait ko no. Mababait ko na yung mga yan. Ano pa? SDA, Iglesia ni Manalo, Oneness Pentecostals. Hindi lang yan ha, yan ay mga examples lang yan ng mga 30 to 50 groups. Meron pa, small groups naman. Christadelphians, Christian Science, and various Bible student movements. Baka ang ating mga Bible student ay may movement na ha. Kayo, mag-iingat kayo. So yan ay yung mga group na dinedenay na si Jesus Christ ay Diyos. Hindi naniniwala na si Christ ay Diyos. Ito pa, the independent sects. At ito ay sekta. Thousands. Madami yan. If you count every independent church or local sect that has broken away from mainstream Christianity to teach that Jesus was only a man or created being, the number is in the thousands. Nasa thousands daw ang bilang. New religious movement o yung New Age or syncretic movement which mix different religion exist in places like Brazil, Africa, Philippines that view Jesus as a spirit guide or a prophet rather than a God. Yan yung mga lugar na kinabibilanga na kung saan merong ganitong movement. Ano po pinapakita ko? Ito po ay ating inaaral para mapagtibay. Ito yung sinabi na ng Bible sa Matthew chapter 24. Rise of cults, rise of false prophet. Pero atin na nasasaksihan. Huwag ho tayo magmaang-maangan. Alam kong may kilala kayo, yan ay isa sa mga fulfilling prophecy na sinasabi ng Biblia. Kaya ano bang challenge ng Panginoon Diyos sa atin? Mag-aaral talaga tayo. Ipinapakita lamang na yung Word of God na meron tayo ay 100% credible o trustworthy. Ano ba? There are 10 major world faith and at least 40 large Christian-style denomination that deny Jesus is God. But if you count every small independent group, the number is well over 5,000. Gayaan na kadami. Gayaan na sila kasipag. Gayaan na sila kabilis dumami. Yan yung rise of cults, rise of false prophets, at yung mga makikita nating wrong belief na sinasabi ng Bible. Ano pa? Ano ba sabi ng Matthew 24? Earthquakes. Ito sa buong mundo. According to a global seismic database, in 2025, there were about 73,797 earthquakes with a magnitude of 2.5. Ito mahina to. Or greater recorded worldwide. Ano ba sabi ng Bible? Earthquake sa iba't ibang dako. Pero wag tayong mako-confuse dito ha. Hindi ibig sabihin, ito na ang last day. Hindi. Wala pa yan sa kalingkingan ng darating na lindol. So yan ay, sabi ng Panginoong Jesus sa verse 4, huwag tayong papadaya, kundi maging matalino tayo sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. Sign pa lamang yan, pero hindi pa ito ang simula ng wakas. Okay?
Tingnan natin, 2025 lang yon. Mga 2.5 lang na magnitude yan. Another slide. In seismic terminology, magnitude equal or greater than 7 major capable of serious damage if near populated areas. Magnitude 8, great very large global events. Sabi ng 2025 data, places the count of major earthquakes, magnitude 7 plus, is about 15 to 16 worldwide. Ito yung mga notable o mga matatandaan natin na malalaking lindol ay 15 to 16 sa buong mundo ang nangyari. At ito yung short table na natin makikita na ganito na talaga kalapit ang wakas. Pero hindi pa yan hindi porket nalindol na ibig sabihin, ito na yun last days, ito na yun. Hindi pa. Wala pa yan sa kalingkingan ng sinasabi ng Panginoong Hesus na meron pang famine, meron pang great earthquake, meron pang nation against nation. Di ba? At tayo, alam naman natin nation against nation. Ito yung revolution. Ethnic group. Sa Pilipinas, meron ditong revolution. Nation against itself. Kingdom against kingdom. Country against country. Alam naman natin yan. Rumors of war. Pero wag tayo madadaya, hindi pa ito ang wakas, kundi ito pa lamang ang simula. Maging matalino lamang tayo sa pag-aanalisa kung paano ito sinabi ng ating Panginoong Hesus. At ating tingnan natin, given the information nating nakita, ano ba talaga gustong sabihin ng ating Panginoong Diyos? Napag-unawa natin na scientifically approved, correct. Historically, the Bible was right. It's right. Archaeologically, we can prove it. At sa mga nangyayari sa event today, ito yung sinasabi ng Bible. Ano ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos? Number 1, kailangan natin itong maunawaan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Number 1, the credibility of the Bible should make you believe. Di ba? Matapos maunawaan isang bagay, dapat maniniwala ka na. Matapos, parang ganito. Ikaw ay nag-exam, pasa ka na. Sabi sa yung teacher mo nagsabi, pasa ka na. Pasa ka na. Tapos di ka pa maniniwala. Inulit pa ng dean, pasa ka na. You are promoted to next level. Pasa ka na. Tapos di ka pa rin maniniwala. Ganon din. Yung credibility of the Bible na ating nakikita, naranasan, nasaksihan, ay dapat maniniwala ka na. Ngayon, ang daming sinasabi ng Bible. So, yung katunayan na ating nalaman na ang Biblia ay totoo, should make us believe. Bakit? Ano ba ang verse 35? Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass o shall not pass away. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa madaling sabi, God-breathed o hiningahan ng ating Panginoon Diyos. May kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos para tayo ay maniwala. Pero bakit kailangan pang ipatunayan ng Panginoon Diyos? Ipinapakita lamang na ganun tayo kabobo sa kanyang harapan. Ganun tayo kamangmang kababaw, kaignorante sa katotohanan. Yung salita nga makapangyarihan na, pero binigyan pa rin ng Panginoong Diyos ng mga evidences para tayo lamang ay maniwala. Pinapakita lamang talaga doon na iyong karunungan ay wala pa sa karunungan ng ating Panginoon Diyos. Tinutulungan talaga tayo ng mga bagay na ibinigay din ng Panginoon Diyos para siya ating mapag-unawa. Ano po? Another verse po. Sabi ng, alam natin to, 2 Peter chapter 1 verse 20. Walang hula, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So pag sinabi ko na ang rapture ay mangyayari mamayang gabi, alauna, makatapos ang ika-25 seconds, ay teka, hindi, sa akin galing yan. Ayan yung sabi ng Bible, of no any. Pag sinabing any, sino man, private interpretation. So wala. Ito talagang 100% yung interpretation is of God. 100% na ito ay mula sa ating Panginoon Diyos, hindi mula sa salita ng tao. Verse po, tingnan pa natin, Psalms 119 verse 89.
Bakit ka maniniwala na ang Bible ay credible? Kasi ang salita ng Diyos ay settled sa langit. Ang iyong kagandahan ay lilipas, ang iyong mga sasakyan lilipas, pero ang salita ng Panginoong Diyos, pagpunta mo ng langit, naandun pa din yan. Punta mo sa lupa, nabasa ko ito pero nandito din. Settled kasi sa heaven ang salita ng ating Panginoong Diyos. Psalms 119 verse 49. Remember your servant. Remember the word unto your servant, upon which thou hast caused me to hope. Alalahanin mo ang iyong salita sa iyong likod kung saan ay pinaasa mo ako. Ang gusto ng Diyos, umasa talaga tayo. Ano sinabi ng Panginoon Diyos? Believe me. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. Kaya nga sabi ng Bible, ganito dapat ang ating ugali. Since the Bible is proven and tested and very credible, ganito dapat ang ating ugali. Remember, God, remember your word unto me, your servant, kung saan ay pinaasa mo ako. Dapat talagang ang ating kapit sa salita ng Panginoon Diyos ay kapit tuko. Ito ang pangako ng Diyos, ay huwag mong bitawan yan. Nasa process ka pa lang, susuko ka na, walang sukuan, dahil walang tatagumpay nang hindi lumalaban. The credibility of the Bible should make us, every one of us, believe. Number 2, teka, baka naman kasi lahat sa atin na hindi niniwala sa Bible. Paano natin paniniwalaan sa bagay kung hindi natin nababasa? Teka po, basa tayo. Alam niyo po, ang Bible pakalat-kalat. Doon ako nagbabasa sa tablet. Malalaking letter na ang gamit ko. Nahihirapan na rin po magbasa. Kaya nga nung ako yung people, sinayang ko ang aking paningin. Sabi ni Henry, tanda kayo, sabi ni Henry, kung kailan malilinaw pa yung mata, gamitin niyo sa pagbabasa. Ay ngayon, hirap na ako eh. Tingnan niyo ang aking papakita ko sa inyo ang my sword. Gaano kalalaki? O, ganito na kalaki. O, diba? So habang malinaw pa yung mga paningin, i-treasure niyo na yan. Pakita niyo na yan. Wag na kayong makinig na kayo sa mga nagsasabi sa inyo, totoo pala. Yan, dami kong nalilikdangan. Di ka po, kaya nga biyaya pa din na nakakabasa. Basa tayo mga kapatid. Walang pangit sa salita ng Panginoon Diyos. Liban na kung di ka maniniwala, mas pangit ka sa salita ng Panginoon Diyos. Okay. Number 2, hindi lamang ito should make us believe, kundi since you believe the Word of God, yung credibility of the Bible should make you boast. Ipagmalaki mo yan. Bakit? Ikaw ay you believe that the Word of God is true. You believe that the Word of God, the very promise of God written in this book, ay pwedeng mangyari sa'yo. Ngayon, ito ang magandang ugali natin when it comes to Scripture. Ating ipagyabang. Ating isigaw ito, ating ipagmalaki. Verse 32 to 35, ang sabi ng Bible, sa Matthew chapter 24, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, you know that summer is nigh, o malapit na. So likewise ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Pero kung ating titingnan yung first 2 words na ginamit sa verse 32, ang sabi, now learn. Now learn. Alam niyo ba salitang learn? Yan ay hindi pa past tense. Pero kung lalagyan natin ed, now, you are now learned. Ngayon tayo ay natuto na. Hindi na tayo naunawaan na natin at naranasan na natin na ito'y tunay, tayo ay tinatawag ng Bible na mga learned with ed, past tense na. Kung ating naunawaan na ang salita ng Panginoong Diyos ay totoo, dapat ito ay ating pinagmamayabang. Pero sa tamang pagyayabang Sa tamang pagyayabang, kasi may kilala din ako. Nagbabible study nga, ay yabang naman, pangit naman ang ugali. Paano ka maging credible yan? Ano ka sabi ng Bible? Ang Bible ay nagdadala sa atin sa humility, nagdadala sa atin sa meekness, nagdadala sa atin sa mga bagay na tama. So yung Word of God ay nagre-reflect sa ating buhay. Ngayon, kung ganito ka magturo, magsisi ka na. Dadaling ka sa impyerno. Parang pangit ng ating ugali. Halimbawa, yung sa ating mga tuturo ka ng Word of God. Alam mo kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Shut muna. Bakit tayo maging credible yan? So may tamang paraan ng pagyayabang.
Kung ipinagyayabang natin, pinagbibida natin na ang Bible ay salita ng Panginoon Diyos, at ang pinapangaral si Kristo ay mapagpatawad, dapat ikaw nagpapatawad din. Kung ating ipinagyayabang na si Kristo ay mahal na tayong mga niligtas niya, ay dapat nagmamahal din tayo sa ating kapatid. Kung si Kristo ay nagtuturo na nagbibigay, ay dapat tayo nagbibigay din. Nagre-reflect kasi yan. Kasi yung pagyayabang mo patungkol sa salita ng Panginoong Diyos ay magiging literal na yabang pagka hindi na i-apply sa iyong buhay. Ala, yabang naman ito. Paano kita paniniwala? Yabang-yabang mo. Yabang mo naman. Hindi ka? Baka hamunin ka lang ng suntukan. Kaya nung nakaraang gabi, nag-Bible study ako sa aking classmate. Dati, sa best friend ko. Pinicture na kami. Nagpicture, selfie. Sinend sa GC namin. Shut daw muna bagong Bible study. Pambihira naman, no. Di na nga nagiinom. Diga? So, yun ay bad image ko. Ayun ay nakaraan lang eh. Parang lighter lang. Diga? Parang ganun. Diga? Ay, kamalayan ko na may lighter ako nilagay sa aking bag. Magwi-witness ka, tapos biglang pumatak ang lighter. Alam mo, yung lighter na yan. Diba? Paano ka magiging kapanipaniwala sa mga bagay na yan kung gayaan pa rin ang ating buhay? So, kung tayo, siyempre, alam naman natin eh, whosoever believe will not perish but have everlasting life. Nandun na yung new life. Ngayon, kung ikaw ipagyayabang, dapat meron ka talagang bagong buhay. Before you boast, magkaroon ka muna ng bagong buhay. Ano po? Yun yung bisa na salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi sabi ng 2 Timothy, all scripture is given by inspiration of God and is profitable o kapaki-pakinabang. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit di ka maniwala. Pero ang bisa niyan ay mag-uumpisa kapag ka-in-apply mo. Kung hindi mo rin yan i-apply, mananatiling katotohanan yan. Ngayon, pagka in-apply mo, magiging profitable yan sa iyong buhay. Kaya nga, we should apply it before we boast. Okay, baka tayo ma-misinterpret, mahirap magpaliwanag. Mahirap magpaunawa sa mga taong hindi nakakaunawa. Pipilitin mong makipag-usap sa langgam. Paano yun? Diga? Kaya mahirap eh. Buhay na lang ang ating ipakita. Basta wag tayong magdadala ng lighter kung ano man. Wag tayong magdadala ng lighter ha. Pag mag-social win, wag tayong magdadala ng lighter. Wag na, pambihira. Hindi ko din alam, tanda ko, hindi ko talaga alam ang isasagot ng tagpong yun. Sa hirap, paano ko ito ipapaliwanag? Nasa momentum na kami ng question and answer, pero biglang pumatak yung lighter. Panginoon, ano naman ito? Hindi ka po. Ito yung tamang pagyayabang. Alam kong open-minded na kayo dito. Psalms 44 verse 8. Sabi ng chapter 44, in God we boast all the day long, and praise your name forever. So yun ang tamang pagyayabang. In God we boast. In Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24, ang sabi ng Bible, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Verse 24, but let him that glorieth glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So yun ang gustong uri ng Diyos ng pagyayabang. Hindi yung literal na yabang. Yung yabang na ang Panginoon ang ipinagyayabang. 2 Corinthians chapter 10 verse 17. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Galatians chapter 6 verse 14. Ito yung humble boasting. Pwede pala yun, humble boasting. But God forbid that I should glory. Sabi ni Paul, God forbid that I should glory. Glory saan? Sa kanyang sarili. Save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Unto the world. Yan yung tamang pagyayabang. Humble boasting. God forbid that I should glory. Save the cross of our Lord Jesus Christ. Anong 1:16 ng Roma? For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Di ka pagyayabang yon, pero tamang pagyayabang. Huwag sana makitaan tayo. Pagaman tayo struggle sa ganyang bagay, tayo ay nasa katawang laman, pero try natin. We try. Lahat naman ay nagbabago. Tayo naman ay pa-improve palagi at ang Diyos ay may malaking space sa puso natin na inihanda
para room for improvement. Okay? Pero wag natin susukuan. Practice and practice and practice until you die. Number 3, last. So sabi na, bilis eh. Number 3, the credibility of the Bible, hindi lamang ito, you should make you believe, hindi lang dapat ikaw ay mag-proper boasting, kundi the credibility of the Bible should make you a Bible lover. Bible lover, boy. Bible should make you a Bible lover. Paano ba yan? Dahil ako'y naniniwala na lahat ng ligtas, mamahalin at mamahalin talaga ang salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo ka, ito, lagi ko itong patutukoy sa aking mga nabibitnesan. Itong Bible na ito, yung binigay sa akin dati nila kay Hendring English Tagalog ng New Testament, pandikit ko yun pandikit ko yun sa tungko. Pero isang araw, yun di pala aking babasahin. At 7 times ko nang nabasa ang Bible. Tapos alam niyo yung mga saksi, mga ganyan, nagbibigay na ganyan. Hindi ko alam kung may baptist akong na ganyan, nabibigay yan ng tracts. Nihahag ko ng inuman eh. Shot mo na. Isang araw ako din pala magbibigay eh. Adi ka kamalayan ko. Wala akong namamalayan, wala akong namumutaktakan na ganito na pala ang aking kalagayan. Pero simula, nung napag-unawa ko ako'y makasalanan, nabasa ko sa Biblia, mahal ko talaga ang Panginoon. Nabasa ko sa Bible na ganito pala dapat ang ginagawa ng mga nananampalataya kay Jesus. Minamahal ang kanyang salita. Paano mo masasabing mahal mo ang kanyang salita? You read, you apply, and you practice. You meditate also. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. So, ulit natin to. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Yung law of the Lord, yan ay Bible yan. And in his law, that he meditate day and night. Verse 3. Ito yung result. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. At Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa mga Bible lover, ang promise ng Panginoong Diyos, ikaw ay magiging puno na mas strong, na pag dumating yung malalaking baha ng problema, hindi ka matitinag. Sa mga Bible lover, sa mga nagme-meditate day and night sa salita ng Panginoong Diyos, ito ang promise ng Diyos. God will make you prosperous. At ikaw ay magkakaroon ng good success. Sabi ng Bible eh. Romans chapter 8 verse 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yan yung kapit ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya. Walang makakapagpahiwalay sa atin, pero paano natin mauunawaan na ganun ang kapit sa atin ng ating Panginoong Diyos? Bible lover. Binabasa ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga sa mga nagbabasa ng salita, wag kayong manghinaan ng loob. Kung minsan akala niyo walang nangyayari sa inyong buhay, nadating talaga yan. Wag kayong panghinaan ng loob. Hindi pa naman tapos nasa process pa lang tayo. Tuloy lang ang kapit sa salita ng Panginoon. Manindigan tayo, isang araw, papatunayan din naman ng Panginoon Diyos. Bakit? Ang hinahawakan natin ay hindi katang-isip lamang, kundi ito ay very credible, 100% kapaki-pakinabang sa ating buhay. Pero, if we apply sa ating buhay. Proverbs, nabasa na natin yan. Yun, tapos na tayo. At yan yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon Diyos. Given the information na dapat nating maunawaan regarding sa credibility of the Bible, dapat tayo ay naniniwala na. We believe in every promise of God. At since we believe, we should boast it. After boasting, we should love it.
Tingnan nyo ito, may inhanda ako konting mga tao na binago ng Panginoong Diyos simula nung inaral nila ang Biblia. Transformed lives. Tingnan na po natin kung sino sila. Actually, kasali dyan si Peter at si Paul. Alam niyo ba ang storya ni Paul? In Acts chapter 9, si Saul ay sumisilakbo ng galit, nagiinit. Parang tayo-tayo na si Saul. Pakita ng abs. Si Saul, aray ko, sakit. Naipit yata ang aking ribs. Okay na. Si Saul, sumisilakbo yung kanyang galit sa mga mananampalataya ni Jesus. Di ba? From haters of Jesus Christ, becoming apostle of Christ. Di ba? Naging apostle. Tapos si Peter, denier. Dininay niya si Jesus Christ. Tapos naging, naging bida. Bida eh. Teka. Si Peter naging, naging matibay na leader ng iglesia. Ano po? Pero tingnan natin to mga binago ng Diyos na buhay. Si Listro Bell. Ito, napanood ko movie nito. Ako napaluha talaga. Enders ka na agad. The Case of Christ nga po kay Henry. The Case for Christ. Yan ay isa sa mga project sa amin ni Henry na panoorin tong moving to sa Bible School. Habang pinapanood ko, hindi na ako nakagawa ng project. Sabi, gawan nyo na reflection, gawan project. Hindi na ako gumawa ng project. Nag-enjoy ako sa movie. Si Lee Strobel, a modern example, was a legal editor for the Chicago Tribune and a staunch atheist. O atheist siya. At alam niyo ba sa movie, siya ay talagang siya ay 100% haters of God. Ano ang kanyang opposition? Bilang atheist, when his wife converted to Christianity, by the way, yung wife niya ay atheist din. Silang dalawa, they don't believe both in God. Pero nung ang kanyang asawa ay na-convert sa Christianity, dito nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Lee Strobel. When his wife converted to Christianity, Strobel set out to use his legal and journalistic skills. Napakatalino nito. Ang galing niya mag-aral, napakasipag. Sikat na journalist ito nung araw niya. Journalist skills to debunk. Alam niyo ba ang salitang debunk? Pabulaanan. O yung gawing fake o patunayan na fake lamang yung sinasabing si Jesus. To debunk Christianity and prove that the resurrection of Jesus Christ was a myth. Yun yung kanyang goal, yun yung kanyang intention. Nung na-convert into Christianity ang kanyang misis, papatunayan ko na ang Christianity ng iyong kanabibilangan ay peke. Papatunayan ko na si Jesus, yung pagkabuhay niya maguli ay hindi totoo. Pero alam nyo, habang dumadaan ang kanyang pag-aaral, ganito ang nangyari. Tingnan natin ang slide. Conversion. Na-convert po siya. In his investigation, he was convinced by the historical evidence for Jesus as detailed in his book, The Case for Christ. Ano sabi? Habang kanyang inaaral ang mga katotohanan na kanyang nalakap, ang mga proof, ang mga evidences na magpapatunay daw na si Jesus ay hindi Diyos. Habang siya nag-aaral, kanya napapag-unawa at nagbibigay linaw sa kanyang isip, tunay pala si Jesus. Tama pala ang misis. Pero alam niyo, ang kanyang dulo ng buhay, tingnan niyo, service. From atheist, he became a Christian author and a pastor. Napakatindi niyang manlibak sa Christianity at kay Jesus. Pero at the end of his life, bago ma-expire ang kanyang buhay, ginamit siya ng Panginoon para ipakita yung moving Case for Christ. Napakagandang movie niyan. Panoorin nyo. Sa tamang oras, tamang lugar. He became a Christian author. May mga book din siya. And a pastor. From haters of God, from being atheist, na naging pastor. Lupit ni lupit ng Panginoon sa buhay ni Lee Strobel. Tingnan pa natin sa pantao. Alam kong kilala niyo to. Nababasa niyo ba yan? Sinashare niyan eh. C.S. Lewis. Charles Lewis. Tingnan sabi. Ano siya dati? A modern example. Lee Strobel. Lee Strobel. Oo nga. Mali ang aking wait lang. Sabi diyan. Yan.
Ay yung kanyang opposition, nagkamali ako ng lagay diyan. Yung opposition na lang ating tingnan. Basta siya ay atheist. Atheist din siya. Opposition. Raised in a Christian home, Lewis became a firm atheist in his teens and was known as a sharp critic of Christianity at Oxford University. Matalino to. Sabi nga ay basta galing Oxford, quality. Siya ay sharp critic when it comes to Christianity. Pero alam nyo, habang inaaral din niya ang Bible, habang kinikritik niya, ganito ang nangyari. Yung conversion, atin tingnan. Through friendships with Christians like J.R.R., hindi ko alam kung sino itong J, si John Andrew, Rommel, tsaka sino Arion, hindi ko kalala. Tolkien, and deep philosophical study, he was eventually converted to Christianity. Kaya sabi, deep philosophical study, he was eventually converted to Christianity. Si Lee Strobel, anong ginagawa niya? Habang siya naghahanap ng mga evidences to prove na fake ang resurrection ni Christ, siya ay naligtas. Si Lewis, ano sabi? And deep philosophical study, he was eventually converted into Christianity. Ay ano ang kanyang service ngayon? He became one of the 20th century most influential Christian apologist. Wow, hindi lang siya basta naligtas, kundi siya ay naging apologist din. By the way, when we say apologist, ito yung mga taong nag-defend ng Christian faith. Okay, yung nagliligtas, yung nagtatanggol ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa mga non-Bible believer, sa mga non-Christian. Ito pa, authoring Mere Christianity and the Chronicles of Narnia. Alam niyo ba yung Narnia? Si Aslan, the lion, tsaka yung witch, yung babae. Movie yun. Ayun ay parang figures. Kung ilalagay natin sa word, siya ay figures. Pero pinoportray doon na totoo si Jesus Christ, totoo ang Christianity. Si Aslan yun, si Aslan na tumutukoy kay Jesus Christ doon. Kaya, ang lupit nga, si Lewis, na sikat na influential na Christian, na ating sinashare to, siya pala dating atheist na naligtas. At hindi lang siya basta naligtas, naging apologist pa siya. Ano po? Isa pa, si Nabil Qureshi. Nabil Qureshi, a former Ahmadi Muslim who became a prominent Christian apologist. Muslim. Ano kanyang stand? A devout Muslim who actively argued against the deity of Christ and the reliability of the Bible, holding to Islamic theology. Mahirap i-defend ang Christian faith sa Islam. Mahirap. Bakit? Kasi magkaiba ang ating basihan. Ang kanilang basihan, Quran. Quran ang kanila, ang atin ay Bible. So, mahirap magpanagpo. Pero itong Muslim na ito, ang kanyang tindig, he deny that Christ is God. At he reject that the Bible is true. Pero ano nangyari sa kanyang buhay? Through the years of studying the historical evidence with a Christian friend and exploring the faith, he was convinced of the truth of the gospel. Anong common sa tatlong to? Study, study, study. Ano ang naging service niya? He became a speaker for Rabbi Zacharias. Kaya niyo ba sa Rabbi Zacharias? International ministries and wrote Seeking Allah, Finding Jesus Before Passing Away at age 34. Lupit ng ating Panginoon Diyos. Hindi ka po, tingnan niyo ha, mga atheist, Muslim, they deny Jesus Christ, they deny the reliability of Bible. Pero habang sila nag-aaral, sila ay na-convert. Ito pa, last na ito. Si Gilbert West. Wala akong makita picture niya. Yan ang lagi ko nakikita. An 18th century English scholar. Ano ba siya? Siya ay atheist din yata eh. Tama ang sabi. Along with his peer, Lord Lyttelton, West was an intellectual who set out to disprove the resurrection of Jesus and the conversion of Paul, believing both to be fables. Yun daw kanyang goal. Papatunayan ko na mali ang resurrection ni Jesus at patutunayan ko na mali yung conversion ni Paul. Pero ano nangyari? Upon thoroughly examining the evidence to debunk it,
He found the arguments for the resurrection insurmountable and was converted. Service, he published his findings in observations on the history and evidences of the resurrection of Jesus Christ on 1700. Habang kanyang inaaral, sa halip na patunayan niya na fable yung conversion ni Paul, yung resurrection ni Jesus Christ, ang naging result ng kanyang pag-aaral, he ended publishing his findings na totoo ang pagkabuhay na magaling ni Jesus Christ. Yan si Gilbert West. Ano ka natin makikita? Pinaka-common, pare-para sila nag-aaral. At napakadami pa. Sila lamang yung mga prominent na mga tao na haters of God to believers of God. Kaya nga, anong meron sa salita ng Panginoon Diyos? Ewan. Napakahiwaga, napakamalupit. Malalim ang salita ng Panginoon Diyos. So meron ba tayong dahilan para hindi ito basahin? Meron ba tayong reason para ito ay ating pabayaang gabukin? Wala po. Salamat sa Panginoon Diyos. Ikaw at ako binigyan tayo ng Bible. Ayun ay accountability nyo. Yung Bible nyo, ingatan nyo. Yan ay pananagutan nyo isang araw sa ating Panginoon. Binigyan kita ng kopya, hindi mo binasa. You will go to hell. Biro lang. Binigyan kita ng kopya, di mo binasa, ikaw ay mananagot ka sa akin. Iiyak at iiyak ka sa langit. Ano po? Kaya nga, may tanong ba kayo sa credibility of the Bible? Ako, wala na. Ang dami kong tanong dati sa Bible. Dami kong tanong. Bakit ganito? Bakit ganyan, ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Puro ganito? Puro ganire? Ano ba yan? Ang dami kong tanong. Pero, habang ako ay nagbabasa, nagbibigay linaw, na ang salita ng Panginoon Diyos ay totoo sa buhay ng bawat isa. Ano po? Ayun, malalapit mag-aaral yung mga tayo. Hanggang tayo kalapit mag-aaral, di man tayo malalapit mag-aaral. Copy-paste lang naman tayo. Pero, ang sabi ng Bible, Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yung pala ang gusto ng Panginoon Diyos, hinayaan ng Diyos na maging ganito, para ipahiya sa kanya sarili at the end of his life, God will do His pleasure in your life. Yung pala, ikaw pala, yung pleasure pa lang yun, ikaw gugustuhin pala ng Panginoon Diyos na ikaw ay maging apologist. Gusto pala ng Panginoon Diyos na ikaw ay maging core Baptist believer dito sa Taysan. Kaya salamat sa biyayang yon. I hope na ang bawat isa ay magkaroon ng realization na i-treasure talaga yung Word of God na kopya na meron tayo. Okay? Hindi natin sila kayang pantayan. May kanya-kanyang level of faith, pero isa yung common na command na sa atin natin Panginoon Diyos. You read, you meditate, and you pray. You practice. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos. Napakabuti natin Panginoon. Pagpasalamat niyo ang Biblia niyo sa ating Panginoon. Tayo po manalangin Panginoon Diyos. Magandang gabi po. Salamat.